nagsimula ka as child star? Ilan taong ka nun? Siguro I was around 11 years old. 11 years old, kaya medyo matagal na ako dito sa industry. So yeah, Ilan taong ka na ngayon? 20. So, around 9 years. 9 years. Nakailang teleserye ka nung child star ka? Nag-start po ako sa Be My Lady sa kabila as young Daniel Matsunaga. And then dito sa GMA, nakarami na ako. Umabot sa point na nagka-live story ako sa Magpakailanman under Senedy. Siya po yung nagsulat. So medyo marami na. Buti nagtuloy-tuloy ka. Yes po. Siyempre, pinapili po sa akin if school or showbiz. Buti kasama ko po yung mom ko kasi pinili ko po yung dalawa. So, pinagsabayan ko po yung dalawa. You're studying, no? No, college I stopped muna pero natapos ko po hanggang senior high. Kasi nag-start po ako young. So yung time na nandun ka sa sitcom ni Vic, you're still studying? Yes po. Studying pa rin po. Since nagsimula ka ng bata, tapos ngayon eto ka, hindi ka pa parang in a way na ineep o nawala ng gana? Kasi lagi mo na lang siyang ginagawa, na-miss mo yung childhood mo. Walang ganun. Hindi siguro. Siyempre may mga times na na-miss ko yung childhood ko. Siguro naging ganito ako. Siguro ang dami nagsasabi na seryoso ako, na mukha ako matured kasi wala akong masyadong childhood. Pero thankful ako kasi at least growing up, mas madali para sa akin. Mas maging seryoso ako. Like now, I'm doing business din at an early age. So thankful ako. May ginagawa kami na sports complex in Cainta. 3,000 square meter na sports complex. May basketball, badminton, pickleball, billiards. This is your business? Yes, Or may mga kasosyo ka? Yes po, yes. 4 po kami pero sadly, last Sunday, namatay po yung isa kong business partner in a motorcycle accident. So, tatlo na lang kami. Ilan taon siya? 23. So, hindi pa siya, nalibing na siya. Kahapon lang. Kahapon. Yes. Saan tong business mo? Saan yung tinatayo? Cainta Rizal. Cainta. Rizal. Tapat ng Valley Golf. Okay. So, yeah. Medyo excited na po ako. Pero, okay, your dad, he's a retired military ba? Yes. Yeah, sa Belgium, no? Never mo naisipan na, and you have a half-brother na ano, Yes, ba? I have a Ikaw, hindi mo naisip before na gusto mo rin maging katulad nila? Of course. Kasi growing up, inaangan ko talaga yung dad ko. And my family history, kasi lahat sila military. So growing up, I had two choices, either to become military or to become a professional football player. Kaya pinili ko yung football player kasi ayaw din ng dad ko eh. Naranasan niya lahat ng mga war sa Afghanistan, sa Lebanon lahat. So ayaw niya na mangyari sa akin. So football pinili ko. Hanggang sa mapunta ako sa Pilipinas, naging acting yung gusto ko. Hindi ka naman strange sa tatay mo. No, kasi growing up, sobrang close namin eh. Kaya, ayun si Antonio, dumating lang. Growing up, sobrang close ko yung dad ko, parang more than best friend ko siya. Kaya even though iniwanan niya ako after 8 years, nung bumalik ako sa Belgium, hindi ko alam kung bakit pero I forgave him agad eh. So hanggang ngayon, best friend ko. Inaman mo ba kung bakit kanya iniwan? Ang nangyari kasi, it's between him and my mom. Tsaka umalis siya nung namatay yung dad niya. Yan yung last na usap namin. Kamusta yung relationship ng dad mo at mom? Hindi talaga okay. Hindi okay. Pero thankful ako kasi gusto ng mom ko na pumunta ako sa dad ko. And ang gusto ng dad ko is kasama ko yung mom ko. So kahit hindi sila okay, iniisip nila ako. But you went back na sa Brussels? What's that? You went back na sa Brussels? Yeah, sa Antwerp. Antwerp. Yeah, So you bumalik went ako. na, when was this? This was 2022 and 2023 Christmas and New Year. Okay. Yeah. How was it? Yung reunion yung that? First time, katulad sa story ko sa Magpakailanman, galit na galit ako sa dad ko. Pero nung nakita ko siya paglabas ng airport, nawala lahat ng galit ko. I forgave him agad. Naging okay naman kami. So nice. Sorry to ask, bakit galit ang nanay mo sa tatay mo? Siyempre, may mga iniisip siya na may ginawa yung dad ko, kaya umalis siya. Hindi niya tinanggap na bigla akong iniwan for 8 years. Hindi man siya
hindi siya Ilan ba kayo nag-message. magkapatid? Solo ka lang. Meron po akong 3 half-brother. 2 sa dad ko, isa sa mom ko. So, wala akong full brother. Pero hindi ka nawawala ng hope na darating ang araw magkakasundo sila. Siyempre, growing up, dream ko yun eh. Pero little by little, tinatanggap ko na hindi na mangyayari. Hindi na. Kasi may girlfriend na yung dad ko. Yeah. Hindi, kahit maging magkaibigan na naman sila. Hindi talaga. Sino mas galit, nanay mo? Yung nanay ko. Kasi waray si mama eh. Waray din. And yeah. Anyways, yun nga, na medyo may may pagka-dramatic yung buhay mo. So, eto pa yung pinaghuhugutan mo. Kasi yung sa role mo sa Batang Riles, di ba? Ang ganun din, kahit mayaman ka, Yeah. pero parang problematic. Hindi nila ka. ako tinatanggap ng Yeah. magulang ko. So, Yeah. doon mo hinuhugot yun. Kasi ang ganda yung mga scenes mo, very dramatic. Of course. Doon ko din hinuhugot. Pero minsan, kasi halos half my life, hinuhugot ko galing sa dad ko eh. May point na mag-isawa ka na eh. Kahit ulit-ulit na. So, ang tinatry ko na lang is gumawa ng sariling story for Matos. And yeah, minsan pag di kaya, yung dad ko, hinuhugot ko. Bruce, may nagsabi na sa'yo na parang hawig ka kay Dolph Okay? Lundgren, yung action star. Dating action star. Hindi ko... Dolph Lundgren. Aquaman siya ba dati? Yeah. Oo. Hindi mo kilala. I-google mo. Hawig mo. O kaya si Chuck Perez. Jack Perez. How do you feel na may kahawig kang popular din? Grateful kasi parang ayoko naman sabihin, but tumataas ego ko. Pero syempre, nag-correct pa rin ang pinaka ko na nagkasabi na kamukha ko daw si Superman yung mga ganyan. So, Pwede. thankful ako na pwede ako maging Captain Marvel. Kaya parang tumataas yung mga pangarap ko. Na maybe balang araw, Captain Marvel naman. Okay, napapanood na ngayon yung Batang Riles, yung mga pinaghirapan yung scenes, ganyan. How do you feel na sa reaction ng mga tao, lalo na ngayon, diretso yung nababasa yung reaction ng netizens? Siyempre, mixed yan. Yeah. How do you feel sa good and bad? Meron bang bad? How do you feel? Siguro, sabihin ko na, ang daming good. Okay. Super thankful ako. Oh. Hindi ko masyado pinapansin yung bad sa show kasi there will always be people na hindi magugustuhan yung mga show. So, sa good side, sobrang thankful ako na syempre, grabe yung kalaban namin, Batang Quiapo, na naging magandang feedback ng mga Batang Riles. Sana tuloy-tuloy ito. So, ikaw yung tipo na hindi ka nagdudwell sa mga negative. Mas Ayun, eh. na-appreciate mo yung positive. Halos tumanda na po ako sa showbiz eh, so ang dami ko na narinig na bad. Natutunan ko na from halos lahat ng mga artista, sina Rudong Kuya Ruru Madrid, David Licauco, na huwag pansinin yung mga bad. Kasi there will always be a bad comment about it. At least, no, maganda ang feedback sa Yes, mga thankful batang ako. Riles. Super thankful po ako. Bruce, hindi ka ba nag-worry? Baka ma-type ka sa mga parang maangas na role. Hindi naman siguro kasi parang showbiz answer to eh. Pero may tiwala po ako sa GMA eh. May tiwala ako sa GMA kung saan ako nilagay. Tiwala ako na maganda yan. Kanina nabanggit mo mga nakatrabaho mo sila Daniel Matsunaga, Eric, sino pa? Marami po nung bata ako. Halos lahat. Anong reaction nila nung nakita kanilang ganyan na itsura mo? Nagulat sila. Si Nagulat Daniel, sila. nakita na kayo. Si Daniel din. Hindi naman po kami nagkita pero nag-message siya sa akin na sobrang proud niya na he can't wait na maging big star ako. Mga ganun. Kaya super overwhelming na ganun yung mga tinatanggap. Si Eric, Si Erich hindi ko po masyado close. Si Daniel lang. So, Hindi kayo naging close ni Erich. hindi ko masyado eh. Hindi ko, si Kuya Daniel lang. Kasi sobrang idol ko yung dati. Anyways, isa ka sa super sipag pumunta ng gym, mag-training,